Ang bahagi pong ito ay pagbibigay pansin sa ginawang, ano bang maitatawag ko doon, ano? Sa ginawang patutsada o pagsangkot sa pangalan ko, no, nitong si Johnson Namikan doon sa kanilang programa. Alam po ninyo, ang ginawa nila ay gumamit sila ng parang, ang tawag doon, dummy account o fake account. Hindi ko alam kung totoo yung kung sino yung tao na yan eh. No. Di umano'y nagtanong doon sa kanilang programa sa pag-aralan natin kay Johnson Namikan. Pero idinawit yung aking pangalan, no, yung misyonerong Batanggenyo. Kasi hindi naman po ako nagtatanong sa kanila eh. Ay, ba't ako magtatanong sa mga yan? Alam ko wala naman tayong makukuhang tamang sagot sa mga yan. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit na-involve yung pangalan ko dito sa kanilang tanungan. At ako naman ay nagpapasalamat dun sa kapatid na concern sa akin na nagpaalam sa akin at ipinasa sa akin yung video clip na ito upang malaman ko at siguro gusto niyang sabihin o gusto niyang ito'y aking iribat o malaman yung aking panig. Kaya ito po ay aking sasagutin ng punto por punto. Itong sinasabing ito ni Johnson Namikan na wala naman akong kalam-alam, ako pala'y kanilang pinupulutan na. Pakinggan po natin. No, pero ito munang tanong ni ChatGPT. Ayan. May comment si brother John Reyes pero hindi naman niya tanong. So comment lang. Kaya hindi natin maano kung sasagutin ba yan o kinoment lang niya. Ang sabi po niya rito, ibig sabihin ang pagsunod ng mga banal ay dahil sa biyaya ng Diyos. Paano yung sinasabi ni misyonerong Batanggenyo na kailangang sumunod para maligtas? Yan po ay doktrina ng ADD at INC. Hindi po yan doktrina ng Adventist, mga kapatid, or rather ChatGPT. Yun. Kung sino man yung nasa likod ng pangalan ni misyonerong Batanggenyo na lagi daw kaming hindi ko naman ma-view yung kanyang mga post kasi naka-block po tayo. Hindi natin ganong pinapatulan kasi nga may nagpayo sa atin na yan daw ay may sakit at baka magdahilan pa tayo ng pagsumpong yan ay problema sa puso. So, ang masasabi po natin ay hindi po ito naaayon sa ating doktrina bilang mga Seventh-day Adventist. Narinig po natin yung kanyang sinasabi, no? Yung bahagi ng programang ito ng pag-aralan natin, kung saan ay meron nga pong nagtanong sa Ginoong ChatGPT or nag-comment doon sa kanyang programa na binigyan pansin naman itong si Johnson Namikan. Ang statement ni Ginoong ChatGPT, hindi ko alam kung ito yung palari nila ito eh. Fake account ito eh. Sinangkalan yung pangalan ko. Hindi ko alam kung gusto nila kung bakit gusto nila akong kalikarin dito sa kanilang programa. Hindi naman ako nakikinig dito sa mga ito eh. Pero ako yung nagpapasalamat, kasi merong kapatid na concern sa akin at ipinasa sa akin itong bahaging ito. Kaya nalaman kong ako pala'y pinupulutan dito na wala akong kalam-alam. Anyway, di ating pagbigyan kasi alam ko yun ang gusto ni Johnson Namikan eh. Tingnan lang natin. So yun nga, mabalik ako Ang statement ng kanilang pala
na itong si ChatGPT ay ganito. Ibig sabihin, ang pagsunod ng mga banal ay dahil sa biyaya ng Diyos. Tapos ay sabi niya, paano yung sinasabi ni Misyonerong Batanggenyo na kailangang sumunod para maligtas? Yeah, yun ang kanyang itinanong kay Ginoong Johnson Amican. Marahil, itong si ChatGPT ay nakakapanood ng aking mga videos saka yung aking mga post sa social media. Ay meron nga naman ako doong mga argumento na nagsasabi na ang tao ay kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas. At sa kaalaman ni Ginoong ChatGPT, kapag ang usapin ay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos para maligtas, ang tinutukoy ko po doong kaligtasan, ang konteksto noon ay yung final salvation. Yung pagkaligtas sa apoy ng impyerno at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga yung aking pinakatalata diyan na pinagbabatayan ay yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang talatay 17. Na ang sabi doon ay kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, ay sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Sa iba namang salin ng Tagalog, ang nakalagay ay kung nais mong pumasok sa buhay. Pagpasok pa lang sa buhay, Kung nais mong pumasok sa buhay, ay sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Mismong turo yan ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman ako ang nagsasabi niyan. Yan. Nabasa siguro nitong si ChatGPT, ang ginawa ay itinanong naman doon sa programa ng pag-aralan natin dito nga kay Johnson Amican. Kita niyo ang sagot agad. Narinig niyo naman ang sagot. Ay doktrina po yan ng ADD at saka ng INC. Hindi yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Dyan pa lang sa unang pananalita na yan nagsisinungaling na yan si Johnson Amican. Yan hindi niya kayang patunayan. Doon pa lang hinahamon ko na siya ng debate. Magaling yan sa debate. Araw-araw yan. Nakikipagdiskusyon at sumasagot sa mga tanong. Pero dito, sina-challenge ko siya sa isang maginong malinis na usapan. Walang mga ad hom, walang panglalait. Argumento lang kung anong usapin. Patunayan niya na yung aking sinabi ay doktrina ng ADD at saka ng ANC na ang tao ay kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas sa apoy ng impyerno at magkamit ng buhay na walang hanggan. Negative ako. Kahit saan o kahit anong oras, haharapin ko siya. Diyan natin makikita kung gano'n siya kabulaan, kung talagang totoo ang kanyang sinasabi, kung siya nagsisinungaling. Ikalawang paksa, sina-challenge ko rin siya. Patunayan niya na yan ay hindi doktrina ng Seventh-day Adventist. Na ang tao ay kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung ultimate salvation, yung glorification. Hindi raw yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Patunayan niya. Negative ako. Or else, affirmative ako, patutunayan ko naman na ang doktrinang yon ay doktrina ng Seventh-day Adventist Church. Na ang tao ay kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan at maligtas doon sa apoy ng impyerno.
Yan, mamili na siya dyan. Kung saan siya papabor. Ipaabot mo yan, Ginoong ChatGPT. Kasi unang tirada pa lang, parang sure na sure siya sa kanyang sinasabi. Ha? Mga kapatidan niya, Brother ChatGPT, yan ay hindi doktrina ng Seventh-day Adventist. Ba parang yung binuka ng kanyang bibig ay siyang opisyal na pananayuan ng buong denomination. Kaya ako hindi naniniwala sa iyo, Ginoong Johnson Amica. Dahil ang paniwala ko, yan ay doktrina ng Seventh-day Adventist Church na ang tao ay kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan at maligtas sa apoy ng impyerno. Malaman kung sino sa atin na nagsisinungaling. Puro kakabulaanan kasi. Inuuna mo kasi yung patutsada. Di ka muna nag-iisip. Ano pa ang patutsada mo sa akin? Sabi mo, yan ikang sino man anyang nasa likod ng pangalang Misyonerong Batanggenyo na lagi kaming inaano ba kayo? Ha? Inaano kayo? Nasabi mo hindi mo ma-view yung aking mga post kasi nakablock kayo sa akin. Abay, kahit silipin mo yung aking account, hindi ko kayo binablock. Kung na-block man yan, hindi ako may gawa, pero hindi ako marunong mag-block. Ha? Hindi ko kayo pati binablock. Baka ako ang binlock ninyo. Kasi ayaw ninyo talagang mapanood ko yung inyong mga maling turo. At alam nyong ako'y re-rebat o pupuna. Eh ako ang inyong binlock, hindi ako nag-block sa inyo. Eh kung hindi nyo naman pinapanood yung aking mga post, eh wala namang problema sa akin. Kung ayaw nyong panuorin, hindi ko naman layunin nyo na panuorin nyo pa. Ang layunin ko doon ay huwag nyong madaya yung mga kapatid na walang malay. Huwag nyong madala sa maling turo. Na magkaroon man lang sila ng pagbabatayan. Hindi lang puro yung mga malinyong aral ang pakikinggan. Kailangan makita rin yung isang side. Sabihin mo ay binlock kayo, kaya hindi mo mapanood. Talagang ayaw yung panuorin kasi hindi nyo naman kaya yung i-rebat. Kaya ang gagawin yun, i-ignore nyo na lang. Kunyari hindi nyo alam. No. Ano pa? Napatutsada mo. Eh, alam nyo yung si Misyonerong Batanggenyo na yan. Eh, ayaw naming patulan. Kita mo? Kasi may nakapag-advise sa inyo na ako di umano ay may sakit. Eh, salamat doon sa nag-advise. Thank you. Pero for your information, Ginoong Johnson Amica, hindi naman dahilan yung inyong mga argumento para doon sa aking sakit. At hindi naman yung dahilan kaya ako nagkasakit. Ako po yung nagkasakit dahil nakapagbuhat ako ng mabigat. Hindi ko alam na sa edad kong ito, pakiramdam ko yung malakas pa, pala hindi na kailangan ako magbuhat ng mabigat. Nakausong ako sa rep. Doon ako napatapat sa pinakapuwitan sa makina. Nung dumaan sa may pinto, palibasa yung masigip, sakto yung rep, bumitaw itong aking mga ibang kausong sa gilid. Akong naiwanan doon sa ulihan, di bumabaw sa akin lahat yung bigat. Hindi ko naman nabitawan kasi ayaw kong bumagsak yung rep, baka masira. Pinuwersa ko ang aking lakas. Yun. After 3 days, naramdaman ko pong may masakit sa aking dibdib. Ako yung nagpatingin at doon ko nalaman na yun nga, nagka-problema yung aking puso, yung mga ugat. Pero awan naman ng Diyos, ako po yung nagpa-check up.
nito lang, buwan na ito. Sabi naman ng doktor, okay naman daw. Parang puso ng 40 years old. Salamat sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Don't worry. Kahit araw-araw mo kong diskusyonin, hindi naman siguro para ako sumpungin pagkaya lang mga argumento mo. Wala naman niyang bearing eh. Yung mga pinagsasabi mo. Puro kasi kabulaanan. Sabi ko nga sa iyo, kahit kita mag-basketball kahit malaki ka, hindi ko sinasabing matatalo kita. Pero mahirapan ka sa akin. Wag lang umatake yung aking gout. Yun lang ang problema. Pag minsan ito inabanat nang walang kaabi-abiso sumasakit na lang yung aking paa Yan ang mahirap Agita tayo sa pagkain ng kung basta-basta pagkain. Pero overall, malusog pa naman, Brother Johnson. Saka alam mo, yung sabihin mong baka pagkarahilan pa, maging dahilan ka, nasumpong hindi Ang tao, pag yan ay mamamatay, wala diyang may sakit, wala diyang healthy. Pag mo sabihin malaki ang katawan mo, wala kang nararamdaman ngayon. Pag oras mo na, dalawang bagay lang yan. Pag hindi ka namatay ng araw, namamatay ka ng gabi. Hindi yan issue, yung mga ganyan. Hindi naman, hina naman ang tuktok ng kapag kain atake kung kani-kanino ibibintang. Hindi. Huwag ganon. Sabihin mo hindi yung pinapatulan kasi may sakit. Kung ako ang magsabi sa'yo, patot sa daan din kita. At sabihin ko nga meron ding nakapag-advise sa akin yang si Johnson Amigan wag ko raw patulan kasi may sakit din yan, may sakit sa ulo. Pag yan ay pinatulan mo, baka tuluyang masira ang tuktok na yan, ikaw pang naging dahilan. Hindi ba katulad yan malaki ang sapak mo rin biro mo sabihin mo yun. Hindi po yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Parang ikaw ang opisyal ng kabuhan ang binuka ng iyong bibigi, yun ang susundin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya nga kahit kita'y magdiskusyon hindi ubra yung argumento mo. Anong mga, sige, pagbigyan ko yung iyong mga yung iyong mga pagpapatunay, yung iyong mga babasahin. Ito lilinawin ko para maunawaan mo. Ang sabi ni Misyonerong Batanggenyo, kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para ang tao'y maligtas. Saan? Doon sa apoy ng impyerno at magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan tinutukoy ko yung final salvation, yung glorification. Ayan ang sentido ng aking sinasabi. Yung Matthew 19:17. Yun ang aking key text. Sabi mo, hindi yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Ano palang doktrina ng Seventh-day Adventist? Huwag sumunod sa kautusan ng Diyos para maligtas sa apoy ng impyerno. Kapag nagpatuloy ba sa paglabag sa kautusan ng Diyos, ligtas dun sa apoy ng impyerno, magkakamit ba ng buhay na walang hanggan? No. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, pero tingnan ko rin yung iyong mga babasahing katunayan. Kaya mo sinasabing hindi yan doktrina ng Seventh-day Adventist. Tingnan ko nga kung yung mga babasahin mong libro ay nagsasabi na hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak dun sa apoy ng impyerno. Okay, isa-isahin natin yung mga babasahin mo. O tingnan niyo po, may babasahin po ako galing sa
SDA, Fundamental Beliefs, kung papaano po pinapaliwanag sa atin yung salvation. Ito. Dito po sa PDF, nilagay ko lang yung cover dyan, pero itong actual na libro pala, saan ba yun? Ha? Ito? Ito. Yun. Ito po, nasa page 148 mismo, ay makikita po ninyo dyan sa screen. Okay. Yan. So, nandyan po. We cannot contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive it. No one other than Christ is righteous. Romans 3:10. Independent human righteousness is only filthy rags. So, marami pa po ito. Ayun ko kung naniniwala siya kay Mrs. White. Kasi kay Mrs. White, but the good works are the fruit of faith. Ano? So, ito mga ito, yung good works, sabi dyan, Abraham's experience revealed that works are the evidence of a true relationship with God. The faith that leads to justification is therefore a living faith that works. Ayun, mga minamahal kong mga kaibigan, bumasa na siya ng mga sulat at yun daw ay nagpapatunay na ang tao ay hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan o para maligtas dun sa apoy ng impyerno. Nagpapatunay daw iyon na yung aking sinasabi ay hindi doktrina ng Seventh-day Adventist. Napakalayo yan. No? Ang unang binasa niya ay nasa page 148 ng Fundamental Belief ng Seventh-day Adventist. Ano po? Yung The Experience of Salvation. Gusto ko pong ulitin sa inyo na ang sentido ng aking salvation ay tinutukoy yung final salvation, yung glorification. Ano? So, ang binasa po niya rito ay ganito ang pagkasabi. We can contribute nothing to Christ. Gift of righteousness. We can only receive it. Ano yung tema? Ano yung idinidiin doon sa unang mga pangungusap ng kanyang binasa? We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive it. Katwiran ang usapin dito. Yung katwiran ni Kristo na tinatanggap ng tao. Ano pa ang sabi? No one other than Christ is righteous. Tama naman yun. Romans 3:10. Di ko naman yung tinututulan. Ano? Tapos, independent human righteousness is only filthy rags. Tama rin naman yun. Yung independent na katwiran ng tao, gaya naman talaga yun ng maruming basahan. Ang tao ay nagiging matuwid lamang sa harap ng Diyos dahilan nga binihisan ng katwiran ni Kristo. Ang idinidin dito yung katwiran ng ating Panginoong Hesus. Hindi naman natin tinututulan yon. Ba't yan ang sasagot niya sa akin? Yan ba'y nagtuturo na ang tao hindi na kailangan sumunod sa utos ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak sa apoy ng impyerno? Saan doon? Napakalayo ng kanyang argumento. Hindi kaligtasan sa apoy ng impyerno at pagkakamit ng buhay na walang hanggan.
ang pinag-uusapan doon, kundi yung righteousness by faith. Na ikay magiging matuwid kung tatanggapin mo yung katwiran ni Kristo sa mamagitan ng pananampalataya. Hindi naman kapag ikaw ay inaring matuwid at tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus ay nasa langit ka na agad. At glorification na agad. Hindi. Ang doktrina ng Seventh-day Adventist ay merong justification, sanctification, and glorification. Yun. Kaya dito, ang tinutukoy righteousness by faith. Yan. Yung pag-aaring ganap. Ay totoo naman yun. Dahil ikaw ay dating hintil, dating nasa sanglibutan, alipin ka ng kasalanan, nung ikaw ay aralan, nakilala mong ating Panginoong Hesus, sinampalatayanan mo. Hindi ka pa man gumagawa ng kanyang kalooban. Hindi ka pa man nangingili ng sabat. Bunga ng iyong pananampalataya, tinanggap mo si Kristo, ikaw ay inaaring matuwid ng Diyos. Pag ikay nagsisi, gina-justified ka. Sa pagsisisi naman, hindi mo sinasaysay yung iyong mga ginawa. Kundi ang ipapahayag mo yung iyong pagsalangsang. Yang pag-aaring ganap, at yung pagpapakabanal, yan po'y araw-araw. Hindi naman yan minsanan. Yan sa buong buhay natin. Yan ay ating ginagawa. Pag nagkasala, hingi ka ng tawad, di ba, gina-justified ka. Tinutulungan ka ng banal na Espiritu, tinutulungan ka ng Diyos na ikaw ay makalakad ng nayon sa kanyang kalooban. Kasi nga, inaakay ka sa kabanalan. Yung katwiran ni Kristo, kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya, yung katwiran ni Kristo ay ibinibihi sa iyo, hindi tinitingnan ng iyong karumihan, kundi yung Kanyang kaluwalhatian ang tinitingnan ng Diyos. Sa isang kaluluwa na lubos o temtim na humihingi ng tawad. Yun ang ibig sabihin ng katwirang ibinibihi sa tao na tinatanggap ng tao. Hindi naman po yun nagtuturo na ikaw ay ng isang Kristiyano dahil sa inari ng matuwid ay hindi ka nasusunod sa kautusan ng Diyos. Walang ganong itinuturo yun. In fact, sabi nga ni Pablo, lalong pinagtitibay. Pagka naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, yung kanyang pagpapabanal sa iyo, ay lalo kang susunod sa kautusan ng Diyos. Kasi nasa paglalakbay ka pa lang naman eh. Kaya ito naman palang si Johnson Amica, ng doktrina nito, kapag sumampalataya, at tinanggap na yung katwiran ni Kristo, ay glorification na. Kaagad ay may buhay na walang hanggan na. Naroon na kaagad sa langit. Ay hindi naman gano'n. O ano pa yung kanyang binasa? Yung daw good works ay bunga ng pananampalataya. Yes. Kasi nga, pag ang pananampalataya ay walang gawa, yun po ay patay. Walang kabuluhan. Hindi yun ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Lalong nagpapatunay yun ang tao bilang mananampalataya na iniligtas ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga yung kanyang binabasa, experience of salvation. Kasi nga ang tao iniligtas sa sanlibutan at isinama sa iglesia o inianib sa bayan ng Diyos. At dahil nasa bayan ka na ng Diyos o nasa iglesia ka na, ay ikaw ay mamumuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Yun. Kailangang magbunga ang iyong pananampalataya. Kasi kung hindi magbubunga, hindi ka rin magtatamo ng buhay na walang hanggan, ng glorification. Yun.
Itong mga binabasa niyang mga quotation sa mga aklat ng Seventh-day Adventist, paborito doon sa aking sinasabi na ang tao'y kinakailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Yung sinabi niya, sunod, 139, dyan pa rin sa ating 28, fundamental belief. Sabi rito, Abraham's experience revealed that works are the evidence of a true relationship with God. The faith that leads to justification is therefore living faith that works. Hindi naman ito nagtuturo na hindi mo kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos. Kundi ipinaliliwanag dito na yung gawa, kagaya nga niyang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay yan ay katunayan na meron kang tunay na relasyon sa Diyos. Yung pananampalatayang nag-aaring ganap sa tao, ay yung pananampalatayang merong kaakibat na gawa. Alin yun? Di yun nga yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kung ang iyong pananampalataya, basta ka nananampalataya, hindi ka naman sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi yun ikapagtatamo ng biyaya, hindi yun ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi mo makakamtan yung tinatawag na glorification o yung final salvation. Kahit pa nailigtas ka na doon sa unang bahagi, na justified ka na, naialis ka na sa sanlibutan, ay kung hindi nagbubunga ng pagsunod, yung iyong pananampalataya, ay mabibigo kang makarating dun sa langit na bayan. Yan ang sinasabi ng ating fundamental belief. Kaya yung kanya mga binabasa, hindi yan nagtuturo na ang tao hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi ang tao pagkatapos manampalataya ay glorification agad. Hindi ganon. Mali ang itinuturo ni Johnson Amican. Ganon. Ikaw ay naroon pa sa process ng pagpapakabanal na kailangang sumunod ka sa mga kautusan ng Diyos hanggang sa siya ay mahayag sa mga lapap ng langit. Yan yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Hindi yung katulad ng itinuturo ni Johnson Amican na palaging sinasabi ligtas na siya kaya siya sumusunod. Unang bahagi, naligtas ka sa iyong pagiging hintil o naligtas ka sa sanlibutan. Kaya ka sumusunod sa mga tuntunin ng Diyos. Kasi nga, ang layunin mo, marating mo yung glorification. Marating mo yung buhay na walang hanggan. Hindi ka mapahamak sa apoy ng impyerno. Para hindi ka mapahamak doon sa apoy ng impyerno, kailangan mong sumunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Mali yung itinuturo mo. Ano pa ang babasahin mo? Tingnan natin. The faith that leads to justification is therefore a living faith that works. So yung gawa natin, parang ang sagwa po kasi nagtatrabaho tayo para sa ating sariling kaligtasan, para tayo ay maligtas. Labag po sa Biblia yun eh. Hindi masama yun. Walang sinasabi diyan sa binasa mo sa fundamental belief, page 139, na masama yung ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong kaligtasan. Ang masama ay yung gusto mong maligtas ay kinakatunganga, para kang tuod. Walang ganon. Maraming sulat si Ellen G. White na kailangan ang tao ay makikooperate sa Diyos. Hindi ka basta nakatunganga. Ang biyaya ay hindi gumagawa sa taong nakatunganga. Ayan ang tandaan mo, Johnson Amican. Huwag mong ipagtuturo yung gusto mo ang tao ay parang tuod. Hindi ililigtas ng Diyos yung kagaya mo na nakatunganga lang, walang gagawin. Saan ka nakakita noon na hindi mo kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos? Sasabihin mo hindi yung doktrina.
Sige nga, kung iligtas ka ni Kristo na ikaw ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos, doon sa apoy ng impyerno, try mo lang. Para makita yung iyong itinuturo. Ikaw mismo ang kakain niyang mali mong aral eh. Di mo naman yung kayang patunayan. Binabasa mo puro justification. Hindi, glorification ng ating pinag-uusapan eh. Makakamit mo ba yung glorification na ikaw ay nakatunganga at hindi ka sumusunod sa doktrina ng iglesia, sa doktrina ni Kristo? Kagaya niyan, napakalinaw ng aral ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga umalis tayo dun sa ating dating pananampalataya eh. Kasi puro pananampalataya, hindi naman sumusunod. Kung yun pala'y pwede doon, ba't umalis ka pa? Ikaw, nanatili ka na sana doon sa dati mong relihiyon na nananampalataya pero hindi naman sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Maliligtas ka ba no sa apoy ng impyerno? Alam mong hindi. Kaya lumipat ka sa Seventh-day Adventist. Kasi ito ang nagtuturo ng kabuuan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ikaw ay naniniwala na kasama ng iyong pananampalataya ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ewan ko sa inyo. Kahit tayo maghapong mag-usap din, hindi ubra yung iyong yan. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi, kay Apostol Pablo, mahirap sumikad sa matulis. Sige, sipain mo yung aral ng ating Panginoong Hesus. Mga antikristo kayo eh. Idinamay mo pa yung fundamental doctrine ng Seventh-day Adventist. Pero mong hindi doktrina yan ng Seventh-day Adventist, ito babasahin ko sa inyo. Katunayang hindi doktrina ng Seventh-day Adventist yan. Aba? Saan kayang libro na nagsasabing hindi mo kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan? Kundangang, ewan ko sa inyo. Ano pang sunod mong babasahin? Kahit anong basahin mo eh. Kasi kahit na pa tinuturo tayong sanctification at justification, pero sabi po dito sa 140, neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Hindi daw ito yung gawa na may halaga para ma-justified at ma-sanctified. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. Ano pa itong kanyang binabasa? Gayon din eh. Ang tema ay justification at saka sanctification. Neither justification nor sanctification is the result of meritorious work, both solely the result of Christ's grace and righteousness. Ay tama naman na yun. Wala namang tumututol diyan. Pero yan ay hindi nagtuturo na ang tao hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ibang usapin yung sanctification at saka justification. Ang tao ay inaaring matuwid, inaaring ganap sa harap ng Diyos dahilan sa katwiran at sakripisyo ni Kristo. Pero hindi yun nagtuturo na ang tao ay hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang maligtas doon sa apoy ng impyerno at magtamo ng walang hanggang buhay. Para matamo mo yung glorification, ay dapat manatili ka
sa pagpapakabanal. Dapat manatili ka sa ating Panginoong Hesus na siyang ating katwiran. Ha? Sa tuwing ikaw ay magkakasala at makakalabag sa kautusan ng Diyos, ang kailangan mo ay katwiran ni Kristo. Hindi mo kailangang saysayin yung mga ginaganap mo. E kailan pag kayo makakaunawa? Pagkakatatagal nyo ng mga mangangaral. Araw-araw na kayo nasa social media. Araw-araw na isulat na niya ganito. Sabi ng Biblia, hindi naman nakakaintindi ng inyong pinagsasasabay. Ang lalayo ng inyong argumento. Usas nga. Bab-twist ang doktrina ni Johnson Namikan. Sa kanya, yung justification, glorification na. Nagtamo na agad ng buhay na walang hanggan. Naroon na kaagad sa langit. Ligtas na. Yung laging sinasabi, ligtas na. Hindi naman naiintindihan kung anong kaligtasan ng kanyang sinasabi. Kahit nga yung kaligtasan mo sa investigative judgment, hindi mo alam How come na nasabi mo kay ligtas na? Sabi ng propeta mo, walang nakakaalam. Ha? Kung kailan hahatulan ng iyong pangalan doon sa masiyasat na paghuhukom. Kung kailan dadaan sa pangalan mo. Pagkatapos sasabihin mo, ligtas ka na ngayon. Ibang kaligtasan ang sinasabi mo, baka ligtas ka sa gutom dahil marami kang bigas, maraming donasyon. No. O kaya yun, first step, iniligtas ka doon sa pagiging kalagayan mong hintel at inianib ka sa bayan ng Diyos. Yun, doon ka iniligtas. Pero ang usapin ay kaligtasang eternal life, yung glorification. Yun ang sinasabi sa Matthew 19:17. Sa isang mananampalataya na Kristiyano, upang magtamo ka ng buhay na walang hanggan, ang sabi ron ay sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Ha? Dapat naiintindihan mo yung pinagsasasabi mo. Ano pang sunod? Mga kapatid, ayan ito Ayan many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. Addressing the question on how persons are justified before God, Paul equivocally stated that he suffered the loss of all things. Sabi po dyan, kung tatagalogin natin, marami ang mali ang paniniwala, maraming naniniwala na mali. Ano yon? Yun ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay nakasalalay sa kanilang mabuti at masamang gawa. Ang nakakalungkot po dito, mga Adventist naman, pero hindi naman ito tinatanggap, mga kapatid. Kaya, pa ang kanyang binasa. So sundan lang natin ang kanyang binabasa. Hindi tayo bubuklat ng ibang quotation o ibang talata. Kung ano lang ang kanyang binasa, di doon lang po tayo sa konteksto. Ito naman, page 158. Sabi raw dito, many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. Marami daw ang maling paniniwala na iniisip nila na yung kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay nakadepende sa kanilang mabuti o masamang mga ginawa. Addressing, anong sinasagot nung unang statement na yon? Addressing the question of how persons are justified before God. Yun. Kung ang usapin ay yung justification, ay hindi pinagbabatayan kung ano yung ginawa ng tao. Kung ito may mabuti o ito masama, hindi yun ang batayan kaya ikaw ay aariing ganap sa harap ng Diyos. Kundi alin? Yung katwiran ni Kristo. Yun, kaya nga sabi ron sa huling pangungusap, si Pablo, lahat ng kanyang ginawa ay kanyang inaring kalugihan. Matamulang sa Kristo. Totoo naman yun. Wala naman pong tumututol doon. Kapag ang usapin ay yung pag-aaring ganap at gusto mong maging matuwid sa harap ng Diyos,
Ay hindi ang batayan ay kung anong iyong ginawa. Masama man yan, mabuti ay wala yang bearing sa harap ng Diyos kung katwiran ng pag-uusapan. Kasi ang ating katwiran sa harap ng Diyos ay sino? Si Kristo. Christ is our righteousness. Yun lang naman ang sinasabi noon. Kaya nga, pagka tayo nagkasala, ay tayo ay malayang nakakaharap sa Ama. Doon sa habang bukas pa ang pinto ng awa, habang siya ay namamagitan doon sa kabanal-banalang dako sa langit. Sa tuwing tayo magkakasala, tayo ay makakalapit sa Kanya. Sabi nga, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ang nais ng Diyos ay ang tao ay huwag magkasala, kaya binibigyan tayo ng utos para tayo at tinutulungan tayo ng banal na Espiritu upang tayo ay makalakad ng naaayon sa Kanyang kalooban. Pero kung tayo magkasala, ang sabi niya, ay huwag tayo mag-alala, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Sino raw? Si Hesukristo ang matuwid. At pag-uusapin niya yung para tayo maging matuwid sa harap ng Ama, walang bearing yung ating ginagawa. Ang katwiran natin sa harap ng Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sino mang binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yun. Tayo ay matuwid sa harap ng Ama dahilan sa katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, again, hindi po yan nagtuturo na hindi mo na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos. Iba yun. Upang ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan. At maligtas ka dun sa apoy ng impyerno. Ano po? Maliwanag ang turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po yun pwede nating pabulaan at hindi natin yung pwedeng baliin. Hindi yung pwedeng kontrahin niya mga sinasabi nga ni Apostol Pablo. Yan po ang tandaan ninyo. Justification, sanctification, yung sinasabi niyan. And hindi yan meritorious, totoo yun. Pero hindi porke hindi meritorious. Lisensya na yon. Pwede mo na sabihin, hindi na ako susunod sa utos. At ako'y ligtas din doon sa apoy ng impyerno, ay mali yun. Mali po yun. Walang ganong itinuturo ang Biblia, walang ganong itinuturo ang ating Panginoong Hesus. Kaya puro mali pagkaunawa niya si Johnson Amigan Magkakaiba yan Yung puto, merong asukal. Pero meron din yung yeast. Ganon yun. Pag mo sabing, yeast na hindi na kailangan ng asukal, hindi ganon. Parehas yung sangkap Upang ang tao ay magtamo ng buhay na walang hanggan, ay kailangan mong sampalatayanan yung katwiran ni Kristo at kailangan mo ring sumunod sa kautusan ng Diyos. Maliwanag naman yan, hindi yan pwedeng magkahiwalay. 14:12 ng Apokalipsis. Ano bang yun ang karakter ng mga naligtas na nakita ni Juan dun sa langit? Narito ang pagtitiyagaan ng mga banal. Sino raw yun? Na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Yun lang ba? Hindi. At ng pananampalataya ni Jesus. Yung pagsunod at saka pananampalataya. Yan ay mga doktrina na dapat gawin ng tao upang magkamit ng buhay na walang hanggan. At ang anumang mga sinasabi ditong mga aklat na ito, hindi ito nagdidelete, hindi yan pumapawi sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Nananatili yon na kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, yung glorification, at hindi ka mapahamak doon sa apoy ng impyerno, ay sundin mo ang mga kautusan ng Diyos.
O ano pang iyong sunod na babasahin? Kahit ano pang basahin mo na yung lahat ng mga libro ng Seventh-day Adventist o lahat ng mga sulat ni Ellen G. White, ay hindi yan nagtuturo na ang tao hindi na kailangang sumunod sa kautusan ng Diyos upang siya'y magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi siya mapahamak doon sa impyerno. Palaging susunod ka sa kautusan ng Diyos. Kasi si Kristong may sabi nun paano mo pabubulaanan yun? Kung gusto mo namang subukan, edi huwag kang sumunod. Huwag kang magikapo. Huwag kang mangili ng sabat. Sumamba ka na sa ribulto. Manghingi ka na manghingi ng mga kung ano nung donasyon na manlamang ka na ng kapwa na gamitin mo sa iyong pansarili. Mag-imbot, mga lunya, pumatay. Gawin mo na lahat. Total, sabi mo hindi kailangan. Hindi mo na kailangan sumunod sa utos ng Diyos para magkamit ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi nyo... Sabi mo, hindi doktrina yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Di alisin mo na sa 28 fundamental belief. Tingnan natin kung ubra yung iyong yan. Puro kasi kayo, Kaya nga sabi ko sa inyo, harapin nyo ko sa debate para magkaintindihan. Ako hindi magdadala ng anumang referensya. Kahit Biblia, hindi na ako magdadala. Kayong magdala kahit sa track. At pagkakabasa nyo, babasahin ko. Yun lang, hihiramin ko lang. Yung bala mo, hihiramin ko. Yun lang gagawin ko sa'yo. Pag yan ang usapin, patutunayan ko na doktrina yun ng Diyos, doktrina ng Seventh-day Adventist, na ang tao'y kailangan sumunod sa kautusan ng Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak dun sa apoy ng impyerno. Yan. Yan ay doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na dapat sundin ng tao. Kapag yan ay hindi sinunod ng tao, ay 100%. Hindi yan magkakamit ng buhay na walang hanggan. Lalabas niyan ay bula ng ating Panginoong Hesus. Siya ang may turo niyan Sabi ko sa inyo, mahirap sumikad sa matulis. Ano pa? Ano pang babasahin mo?